purpose ng Lord kung ba't nandito tayo. Amen. Hindi lang para makalaro tayo, kundi makilala po natin siya bilang personal natin tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Come, Holy Spirit. We welcome you in this place. Hallelujah, Lord Jesus. Let's open your mouth and worship the Lord right now. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Open our hearts to worship you. Praise Jesus. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Moving our hearts, oh Lord Jesus. Moving this place. We welcome you, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, in this place. Come, Holy Spirit. Yes, Jesus, come, Holy Spirit.
your anointing. But the Lord asking your heart right now to come in His presence. Love you, Holy See what you mean and mean what you say. Spirit, my soul. Where the presence of God is in His place. I'm going to love you more. Once again, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. I need your anointing. Come and help me. I love you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. You're captivating. Captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for you. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Pwede po ba natin na sa ating mga kamay? Pati ng pagkalang sa ating Diyos na buhay. Hold my life in your Come on, let's worship the Lord. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. For the last time, sing it with all your heart. I'm reaching for you. Yes, Jesus. You hold my life. Nakikita mo mga puso namin sa oras na ito. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Oh, bless your name, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos, kong kabayan. Panginoon, sa oras pong ito, patuloy ka namin pinupurit, minsan pa pinapasalamat, Panginoon. Sa oras pong ito, tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang iyong gawain sa lugar na ito. Dalangin ko sa iyo sa pangalan na Jesus na patuloy mo kaming samahan, banal na Espiritu. Patuloy din, Panginoon, itinataas ko sa iyo, Panginoon, ang mga manlalarong ito, Panginoon, na maglaro mamaya, Panginoon. Dalangin ko rin sa iyo sa pangalan na Jesus na patuloy, Panginoon, na ikontrol mo ang bawat isa, Panginoon. Ang aming emosyon, Panginoon. Ang aming puso't isipan, O Diyos. Kayo po, Panginoon, ang magkontrol sa lahat ng bagay, Panginoon. At, Panginoon, mangyari ang iyong kalooban sa oras pong ito. Maraming pong salamat, O Diyos, ang gawain, higit sa lahat, Panginoon, parangalan sa araw ito. Maging, Panginoon, ang aming paglalaro, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoong Diyos, na patuloy na samahan mo rin ang bawat manlalaro, Panginoon. At magkaroon, Panginoon, ng isang mapayapang paglalaro, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na ikaw lamang ang ikaw lamang ay taas sa aming lugar sa lugar na ito. At, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na sa aming araw na ito, O Diyos, ikaw lamang at wala nang iba ang tatanggap ng pinakamataas na parangal at pagpupuri, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, maging ang magpapahayag ng iyong salita. Dalangin ko rin na patuloy mo rin bigyan ng sapat na karunungan upang may pahayag niya ang iyong mga salita na ayon lamang sa iyong kalooban. Panginoon, ang iyong mga anak na makikinig, dalangin ko rin na patuloy i-open mo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan, Panginoon, lalong-lalo na ang aming mga puso, upang sa ganon, matanggap namin ang iyong mga salita, ang iyong mensahe sa araw na ito, na may kagalakan sa aming mga puso. Marami pong salamat, Panginoon, at sa iyo namin ipinagkakatiwala, Panginoon, ang araw na ito, at maingat na namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Yan, kilala ko yung mga Asheret na nasa harap nyo. Di ba? Tingnan nyo yung mga players, tingnan nyo yung mga Asheret nyo, di ba? Nagagandahan, ano?
Ayan. Okay. Mamaya, pagsasayawin natin sila, di ba? Amen. Di mo ba? Maganda yun, no? Okay. Ngayon, bago po tayo maglaro, siguro naman po, pinaliwanag na sa inyo kung ano po ang purpose namin at kung bakit naging posible ang ganito pong one-day league na gagawin po. First time ng JIL Terrara. Sa susunod ho, baka bowling tournament naman. Yan. Ano, kung gusto nyo marunong kayo mag-bowling, yung kaya nyo iba yung asawa nyo, di sa bowling. Ano, hindi. Yung lalaki tsaka yung babae. At ito po, no, ito po ay, mga kapatid, tandaan po natin, ito po ay friendship game. Hindi po ito pagalingan, hindi po para malaman dito kung wala na yung microphone ko. Yan, nabunot. Narinig nyo ako, no? Pero hanggang 3 minutes lang po yan. Dahil kakapusin na. Hindi ko alam kung bakit nabunot. Pag sinabi mong friendship game, bagamat ho magkaroon na ng physical na touching, ito po'y nangangahulugan lang ho kasama sa laro. Pero hindi naman ho, paalala lang ho, no, mga kapatid, tumingin po kayo sa akin. Hindi na ho malayo sa laro ng basketball yung masisiko ka na ha. Pag sinasadya, katulad ho ng paliwanag, ay ilalabas po natin yung player kung medyo mainit. Aha. Nakikita man ho ng committee. Yung committee ho ang bahala kasi gusto po na maumpisa ito ng tahimik, payapa, matapos din po ito ng payapa. Ano po? Siguro ho yung iba sa inyo nagkakaroon na ako ho, hindi ko ho kayo kilala personally. Yung iba ho sa inyo, hindi ko kilala. At ngayon, kilala nyo na ako. Pag nakasalubong nyo ako, batiin nyo naman ako na ha. Amen po ba? Pero makakasalubong nyo ako sa Bologna, hindi ho rito sa Terrara. Kasi ako po'y taga Bologna. Pwede po kayo maupo. Yung mga muse lang ang nakatayo. Yeah. Sandali. Nakakaingit ho sila, di po ba? Nakakaingit sila, nakaupo sila. Siguro patayin din natin dito na. Pwede na. Hindi. Okay lang ho kayo dyan. Narinig nyo ako? Okay. Praise the Lord. Yung SO po natin, kasama po siya doon sa inorganize ng ating pong sports team. Sila ho ang magbabantay palit. Pag kayo po ay pansamantala nilang itinabi, sana po irespeto po natin dahil kung hindi po magiging maganda ang magiging resulta ng ating pong palaro, sila ho ang responsable doon. Mananagot po sila una sa Diyos, pangalawa ho sa leadership ng JIL Bologna. Ay, ng Terrara. Excuse me. JIL Terrara. Ano nyo ha? So, meron po tayong committee na binuo. 3 po yung referee natin. 2 po ang taga Bologna at 1 po ang taga Terrara. Kasama po namin, pero nakatira po siya sa Bologna. Sila pong 3, mga kapatid, bago po ako mag-umpisa, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo. Ito pong 3, ang ginawa po nating opisyal na referee. Meron po sila sigurong tawag na hindi nyo gusto dahil mas magaling kayong tumingin. Pero dahil ho sila po ang opisyal, pinapaliwanag ko po na irespeto po natin. Ano po? Sino po yung mga captain ball ng bawat team? Yan. Okay, pataas po ang kamay. Yan. Pwede po kayo dito sa harap muna. Sa harap lang. Gusto ko po kayo makita. Yan. Yan. Okay. Okay. Yan pong mga captain ball ang haharap po kakausap doon po sa ating pong committee. Sila rin po ang kakausap sa referee. Huwag po kayong lahat.
Kasi nakakahiya, nakakatakot naman ho yung kayong lahat na team lumapit na doon sa referee. Na ha, ito pong limang ito, Brother Bonnie, si Noel, Brother Noel, Talon, Brother Tony, Brother Willie, sila po yung authorized na lumapit po doon sa committee para sabihin po kung ano po yung angal ng team. Makinig po, makinig. Na ha, hindi po namin pakikinggan o hindi pakikinggan ng committee na lalapit doon yung player lang. Sila po yung authorized. Alam niyo po yun, di po ba? Na wala po kayong mga coach, yung captain ball, team captain nyo lang ang pwede pong lumapit. Maraming pong salamat. Amen po ba? Okay. Yan. Ano po ba? So muli po, no, muli. Naalala ko lang po kasi doon po sa naging sports fest ng nakaraan na nung ako po ang na-organize, marami pong umangal dahil ako rin po nag-referee, mag-isa lang ho ako. Kaya ho, ang daming umangal dahil talagang mali. At nakita ko po yon. Kaya yung mga sumusunod, at tayo po yung nagkaroon ng ganito uli, kaya ang ginawa ko na ho, mas maganda, 3. 6 po yung mata. Mas malinaw, di po ba? Kasi kaysa sa yung 2 lang. Ano ha? Kaya napakaganda at napakagiliw sa mata ng Diyos. Now, katulad po nung sinabi ni Kuya Adriano, ni Brother Adriano, na kami po ay JIL Church Ferrara Chapter na nakasulat po sa mga t-shirt nyo. Sa inyo na po yan. Bilang regalo, yung mga usher pala, meron mga team, ano, meron. Yan po ay paalala sa inyo na kayo po'y naging bahagi ng JIL First Ferrara Chapter na one-day league. Ngayon din po malalaman kung sino po yung champion. Kaya lang po, bago po mangyari yon, kailangan ko munang ipaliwanag sa inyo kung ano po ang motibo namin. The first motive na amin pong gustong iparating sa inyo, for us to know the very message of the Word of God. Yun lang po. Magkasama-sama mo po tayo rito, malaman nyo man po kami, makilala nyo kami. Pero gusto po namin hindi maitanim sa inyo yung amin pong mga pangalan, hindi lang po yon. Ang gusto po namin maitanim sa lahat sa atin dito ay yung sinasabi po ng pinakamaliwanag na salita ng Diyos na darating sa isang tao, yung tinatawag pong kamatayan. Huwag po niyong itanggi yun dahil marami pong namatay kagabi. Marami pong natulog kagabi na hindi na ho nagising. Doon po sa trabaho ko, sa Casa di Reposo, araw-araw po, meron pong namamatay doon. Ang sabi ho ng mga nagtatrabaho doon, dapat na lang silang mamatay dahil matatanda na sila, ibigay na sa atin yung buhay. Tayo naman ang mabuhay. Sabi, kasi mga bata pa. Pero hindi nyo po alam na kay matanda, kay bata, pag dinalaw ng kamatayan, walang pinipili. Tama po ba? Napakabuti po na tayo po ngayon ay buhay. Nakita ko kayo, nakita nyo ako. Pero ako po'y nanalangin kagabi na ako po'y magising pa at maranasan at makita ko yung sports na ito. Dahil wala akong nakakaalam. Minsan tayo, lalo-lalo na pag nagkakaedad, pag sobra na sa trabaho, pag natulog, minsan kinakapos. Minsan naman sa sobrang trabaho, over fatigue, binabangungot. Now, meron po rito sa Biblia na nakasulat na gusto ko pong bigyan diin po sa inyo na bago po dumapo o tayo po'y dumako doon sa ating pinaka-main event, gusto ko pong maitanim sa puso ng bawat isa yung sinabi po ng ating Panginoon. Dito po sa Ecclesiastes chapter 12.
Ang sabi po rito mga kapatid, remember now thy Creator in the days of your youth, while the evil days does not come, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them, while the sun, nor the light, nor the moon, or the star is not darkened on you, nor the cloud return after the rain, in the day when the keepers of the house shall not tremble, and the strong man shall not bow thyself, nor the grider cease because they are few, and those who look out on the windows be darkened. Sabi po rito mga kapatid, tumingin po kayo sa akin, wala pong bayad. Alalahanin daw natin ang manlilikha natin habang tayo po'y may lakas pa. Habang hindi pa nagdidilim ang ating mga paningin. Habang hindi pa raw tayo matanda. Habang hindi pa raw tayo malapit ng mamatay. Habang hindi pa raw humihinto ang anihan. Habang hindi pa raw lumulubog ang araw. Habang nakikita pa raw natin ang mundo. Habang nakikita pa raw natin ang buwan. Alalahanin daw natin ang Diyos na ating manlilikha. Sino po ba yung manlilikha natin? May sumagot po nung tinanong ko ho yan sa Austria, yung bata. Sabi ko, sino ho manlilikha natin? Sabi ho nung bata, tatay ko at nanay ko. Sabi ho, tinanong ko yung bata, bakit? Gusto po ng tatay ko at nanay ko. Pero hindi niya po alam na ang nagbigay po ng buhay ay ang Diyos. Ito pong sinasabi rito, remember the Lord, remember your Creator. Ang sabi ho ng Psalms 127, God created us in the womb of our mother. He built our parts. Kaya tayo po ay fearfully, wonderfully made. Kaya pag may nagsabi po sa atin na tayo po ay nakakatakot, mali siya. I am fearfully and wonderfully made by God. May kakaiba akong pagkakalikha sa akin ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin, may kakaibang pagkakalikha ang Diyos. Amen? Di po ba? Sino ho rito may mga asawa na? Di ba kayo po'y mga ganda at mga gwapo sa mata ng inyong asawa? Kaya nga kayo sinagot eh. Di po ba? Ano, kuya? Nasaan po yung asawa niya? Ayan. Okay, para ho tayo matapos na. Gusto ko pong paalala sa inyo na higit sa mata ng Diyos, kayo pong lahat ay mabuti, maganda. Kahit ano pong sama ang ginawa ng tao, kahit anong sama ang kanyang ginagawa, natitignan pa rin siya ng Diyos dahil mahal siya. Sapagat ang sabi ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig niya sa makasalanang sanlibutan. Kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung po ang purpose ng Diyos kung bakit sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Isipin po natin, tayo po na makasalanan. Doon po sa krus ng Kalbaryo, meron pong isang magnanakaw sa tabi ni Jesus. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, na ngayon din ipagsasama kita. Pero ang sinabi ng magnanakaw, Jesus, Jesus, alalahanin mo ako pag naghari ka na. Nangangahulugan lang na yung magnanakaw na yon, sa kabila ng kanyang mga ginawa, pumasok sa kanyang puso na yung taong ito na kanyang katabi ay isang banal at walang kasalanan. Kaya ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pag naghari ka na. At ang pinangako sa kanya ni Jesus, ngayon din, ipagsasama kita. Hindi po sinabi ni Jesus sa kanya, sandali lang, hindi ka pa member ng JIL Ferrara. Hindi ka pa member ng iglesia.
Hindi ka pa member ng anumang sekta at reliyon. Wala pong sinabi ang Panginoon sa kanya na ganon. Kundi nung narinig ni Jesus na naniniwala at nananampalataya ang magnanakaw na ito, yun din, sinama siya ni Jesus. Bakit? Nanampalataya lang yung magnanakaw. Hindi sinabi ni Jesus, bumaba ka muna dyan at magpakabuti ka. Bumaba ka muna dyan at magpakabanal ka. Bumaba ka muna dyan at magmembro ka. Wala pong sinabi ang Panginoon, kundi ang sinabi ng Panginoon sa kanya, ngayon din, ipagsasama kita. Sa bawat isa sa atin, mga kapatid, sa pag-alala natin sa ating Panginoon, sa lilipas na maghapong ito, meron po ba sa atin magbibigay ng kasiguruhan na kapag lumipas ang maghapong ito, nakakatiyak siya na nasa kanya pa ang kanyang buhay? Wala po. Kaya po sa oras na ito, bago po natin umpisahan yung pinakamahalagang bahagi ng ating pong gawain ng Sports Fest na ito, gusto ko pong makatiyak, gusto ko pong mabigyan ng kasiguruhan ng bawat isa po sa atin, bawat isa sa ating lahat ay merong totoo at tunay na pagkakilala sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Sige, tayo pong lahat ay tumayo uli. Praise the Lord. Sa oras na ito, mananalangin po ako, tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Habang lahat po ay nakayuko at nakapikit, nais ko lang pong bigyan din dito yung sinabi ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay magkaroon ng tinatawag na kabanalan sa harap ng Diyos. Nais ng Diyos higit sa lahat na tayo magkaroon ng pinakataintim na paglapit sa Kanya. Habang ang lahat po ay nakayuko at nakapikit, huwag po natin tignan kung sino nasa ating harapan, nasa ating likod, nasa ating tabi. Just focus your mind to God right now. Bow your head. Habang nakayuko, nakapikit ang bawat isa sa atin. Ang sabi po ng Panginoon, alalahanin mo ang Diyos na manlilikha mo habang ikaw ay mayroong pang lakas. Habang ikaw ay bata pa. Alalahanin mo ang Diyos habang hindi pa masama ang panahon. Alalahanin mo ang Diyos habang ikaw ay mayroong pang katangian tumingin. Alalahanin mo ang Diyos na manlilikha mo habang ikaw ay mayroon pang sapat na pag-iisip. Sa oras na ito, habang ang lahat ay nakayuko at nakapikit, I'm just asking you to follow a simple prayer. A prayer of repentance, a prayer of acceptance. Hindi natin tatanggapin ang anumang reliyon, hindi reliyon ang napako sa krus. Ang napako sa krus ay si Jesus. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit, right now, maging seryoso po ang bawat isa sa atin. Habang kayo po ay nakayuko at nakapikit, hinihiling ko na sumunod kayo sa maikling panalangin na aking pong babanggitin, na parang kayo po ang nananalangin at manampalataya kayo na ang Diyos na nakakarinig ng inyong panalangin ay tutugon sa inyong panalangin at manampalataya kayo. Babaguhin ng Diyos ang inyong buhay habang hindi pa nahuhuli ang panahon. Sa oras na ito, hinihiling ko na sumunod sa maikling panalangin ang bawat isa po sa atin. Panginoong Jesus, sa oras na ito, kami po'y nagpapakumbaba. At sa oras na ito, inaangkin ko at inaamin ko na ako po'y isang makasalanan. Tapos sa inyong kaluwalhatian. At sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, na Panginoon ng aking buhay. Baguhin mo po ako. Mula sa araw na ito,
tinatanggap ko tinatanggap ko ang inyong panawagan. ang inyong pangalan. At Panginoon, At Panginoon, sa oras na ito, sa oras po ito, makita ka sa aking buhay. makita ka sa aking buhay, Nananampalataya ako nananampalataya ako, na ang plano mo na ang plano mo ay magaganap ay magaganap sa aking buhay sa aking buhay sa araw na ito. sa araw na ito. Patuloy mo akong baguhin Patuloy mo akong baguhin at ako'y maging patotoo at ako'y maging patuloy sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng Pilipinas, hindi lang sa Pirara, hindi lang sa kundi sa lahat ng lugar. kundi sa lahat ng lugar. Maraming pong salamat. Marami po salamat. Naniniwala ako Naniniwala ako at nananampalataya at nananampalataya na isinulat mo na na isinilat mo na ang aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa aklat ng buhay sa iyong kaharian. sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking sa dalangin pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Ako na lang po mananalangin, patuloy po tayong pumitit at timuko. Sa oras na ito, O God, naniniwala ako na narinig mo ang panalangin ng bawat isa sa amin. Patuloy mo, Panginoong, baguhin at ipakita ang iyong pagbabago. Ang iyong kamay hindi maiksi, ang iyong tenga hindi bingi, Panginoon, upang abutin ang lahat ng aming panalangin. God, I pray in the name of Jesus, seal the salvation, balutan mo na makapangyarihang dugo ni Jesus at nakapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo ang kaligtasan na natanggap ng bawat isang nakarinig at totoong tumanggap sa iyo, Panginoon. Balutan mo na makapangyarihang dugo ni Jesus. I release your salvation upon these people, O God. I release your deliverance upon these people, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Naniniwala ako't nananampalataya na ikaw, Panginoon, ang tutugon sa lahat ng kanilang pangangailangan, physically, emotionally, mentally, and spiritually. Salamat po, Panginoon. Tanggapin mo lahat ng papuri pa sa salamat. Natatangi lamang sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ang lamisang na nagsabi na Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Praise the Lord. Ngayon po, na lapit po uli yung ating mga captain boss. Brother Richard. Brother Richard. Adriano. Dito po kayo, dito po kayo. Nakausap ko.